Naku, hindi ho natin napasadaan kahapon yung episode na yan na Saganang Mamamayan. Biyernes, kaya nandyan ho iting si Senator Dante Marcoleta. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Mga punto de vista nitong si Senator Dante Marcoleta sa mga nangyayari ho ngayon sa ating bansa. Ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ito na ho mga kababayan, re-recta na ho tayo dito sa episode na Saganang Mamamayan na to. Game! Pasikit na liwanag sa dilim. At ito, latest ito, Sen, ha? Kakikita ko pa lang. Anong pusikit na liwanag? Wala naman Baliktad. ganun. Liwanag sa pusikit ng Karimlan. Ayun! Dapat pala ganun, ha? Yung pala naman yan, tamang oh. pangungusap doon. May latest. Kasi kanina, pinailan ng information pa lang naman sa Ombudsman. Ngayon, ibinabalita po ng Pangulong Bongbong Marcos, may ilabas siyang video, at binabalita niya sa ating mga kababayan, Naku. may warrant of arrest na laban kina dating ako Bicol Representative Saldico at 17 iba pa sa SunWest Corporation at DPWH, Jen. Aba, kaninang umaga nga, di ba? Halos alas 6 ng umaga, nagising tayo na nagbigay din sa pahayag. May bagong video din, ano? Oo, si Insa na. Sinama na sa kakasuhan. Di ba? Oo, sa Ombudsman. Yes. Re-recommendahang kasuhan. Oo. Pagka Iba yung re-recomendahan na kasuhan, iba yung kinasuhan. Sino ba yung kinasuhan at sino yung re-recomendahan na kasuhan? Kanina po ang inirekomendang kasuhan ay si dating House Speaker Martin Romualdez at saka itong si dating Congressman Saldico. Pero ngayon, iba naman ito, Nason. Yung may warrant of arrest. Yung may warrant of arrest, ito yung sa ipinal nila sa Sandigan Bayan, eh. Ayun, minauna yan nung isang linggo. Sa Nauhan. Oo. Babasahin ko na lang yung buong balita, Jen, para magkaroon tayo ng context dun sa ano ba yung ipinail. Oo. Ha? Inirekomenda po ng DPWH at ng ICI ang pagsasampa ng plunder at iba pang kaso laban kay dating Speaker of the House Martin Romualdez at dating ako Bicol Representative Saldico. Isinabmit po ni Secretary Vince Dizon kasama ang iba pang opisyal ng ICI ang kanilang Joint Referral Report. Naglalaman po ito ng rekomendasyon sa Office of the Ombudsman. Kaninang umaga, nakita ko yung video dyan. Ang dami din ng mga kahon-kahong dokumento. Yes. Nang hingan ho ng pangunahing komento, sinabi naman ng tanggapan ni Romualdez na handang harapin ng dating speaker ang anumang isasampang kaso sa kanya. Ayon kay Dizon, kabilang ho sa joint referral ang mga kontratang kinabibilangan ng SunWest Incorporated at High Tone Construction mula 2016 hanggang 2025 na sumasaklaw sa proyektong nagkakahalaga ng halos 100 billion pesos. Nahahati ito sa 67 billion pesos sa SunWest at 32 billion pesos para sa High Tone. Kasama din daw sa referral ang mga sinumpang salaysay. Eto na. Alam mo ba kung kanino mga salaysay ang tinanggap nila? Kanino? At ginamit na basihan dito? Yung sa sinasabi nilang, ang notaryo niyan, hindi yan. Ano, so ginamit Ginamit po ang salaysay ni retired Sergeant Orly Gutesa. Kaugnay ito kina Romualdez at ko. Sinabi noon ni Gutesa sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee na kabilang siya sa mga naghatid ng mali-maletang pera sa bahay ni na Romualdez at ko. Magandang balita yan kung totoo yan. Apo. Dahil kung ginamit si Gutesa, yung statement po niya. statement niya, dahil sa matagal ko namang sinabi na yung statement na yun, ayun ang pinaka-credible. Walang sino man, bukod kay Gutesa, ang gumawa ng isang statement na nagtatahi Opo. mula kay Saldico hanggang kay Speaker. Martin Romualdez. Di ba? Sa mga kapatid, kung ginamit nila yon, ginawalang bisa na nila yung kanilang mga kinatha na mga aligasyon na di umano ay si Gutesa pang nameke ng notaryo. Oo nga po. Dahil sa alam naman nila siguro na hindi naging issue yun sapagkat si Gutesa humarap naman talaga sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Na kung saan ang pinaka-issue doon ay yung kahalagahan at saka yung
katotohanan na inihayag niya sa Blue Ribbon Committee. Kaya kung yun ay isa sa mga ginamit, medyo okay naman sa akin yun. Ayun, Pero teka lang, hindi kasama sa balita na kasi ang narinig ko rin kayo na sa ibang istasyon, Nelson, bukod kay Gutesa, ginamit din na ata yung statement ni Saldico, yung mga video messages. Parang hindi na bagit Parang yung kay Gutesa, at saka ito pong huling mga video ni... Teka muna, kung ginamit yun, may binabanggit pang mga tao si Saldico. nga po, yun na nga po, oo. Ang totoo niyan, binabanggit niya ang Pangulong Marcos. Ayan, opo, nasabi niya yun. So, yan naman hayag naman talaga yan. Yes, Wala po. naman tayong itatago rito. Narinig naman nating lahat. Buong Pilipinas ay sinabi niya na nagdadala siya ng pera kay Martin Romualdez at sa ating Pangulo. Di ba? Tama po. Anyway, So, yung ba pinaktor ng ICI? Ayun nga po ang tanong namin, pagka po ba halimbawa gano'n, ginamit mo ang isang testimonya sa laysay, sa isang ipapail mo pa lang na information, pwede bang mamili ka lang kung sino ang dapat mong isama? Hindi ka makakapamili. Pag ginamit mo yun, gamitin mo lahat kung ano yung yung nakasaad kabuuan. doon. Ayun, yung pala. Pagka hindi ganun ang ginawa mo, pupunta ka na naman sa bending dalo. Ano ba yun? Di ba? Binabaluktot Twisting dalo. Opo. Di ba? Pero ang tanong, Jensen, halimbawa, ang sabi nyo, nabanggit nga yung pangalan ng Pangulo, pagka isinama nila yun sa papailan nila sa ombudsman, baka naman sabihin, hindi na namin sinama kasi ang presidente may immunity from suit. So hindi yan ang tamang forum. Dapat yan sa impeachment. Theoretically kasi, Opo. ang pinag-uusapan natin, kung ginamit nila yung statement ni Gutesa, Okay. maliwanag naman na binanggit niya si Saldico at saka si Martin Romualdez. Opo. Ngayon, kung totoo na ginamit naman din yung pahayag sa maraming installments, pahayag ni Saldico, si Saldico, binanggit naman niya si Martin Romualdez at binanggit din niya ang Pangulo. Kapag pinagsama-sama mo yon, alam mo kung sino talaga ang dapat na maging subject matter ng investigation. Kaya tinatanong ni Nelson, yung doktrina na ang Pangulo ay immune sa anumang kaso, totoo yun. Opo. Pero ang pinag-uusapan natin, Nelson, investigasyon lang naman Hindi naman kakasuhan. Kasi para kumpleto. Dahil nga sinasabi natin, huwag tayo maging selective. Opo. Total naman, binanggit lahat ang mga pangalan ng mga kung sino-sino. Sinino naman Opo. ang investigasyon na kinakailangan umikot sa lahat ng mga nabanggit. Ngayon, pagdating na doon sa pagpapile ng tama at kaukulang asunto, doon na ninyo i-consider yung doktrina that the president is immune from suit. Ayun. Di ba? Hindi naman siguro Wala namang immune sa investigation. Sabi nga natin, no one is above the law. Yes po. Di ba? Kahit na. Pangulo ka man ng Pilipinas, ba, hindi ka mas mataas sa batas. Opo. Hindi kagaya ng meron mong sabi, hindi. Mas mataas ang ganito sa batas. Yung Kaya hanggang kanina pinag-uusapan yun Opo. yung mas mataas ang impeachment court kaysa sa Supreme Court, yung pwede po. Isa yun. Ano? Nakata, sinabi niya, mas mataas ang tao sa batas. Tama. Kaya ka, Kasi nga naman, nagkahetot-hetot lahat. kasi nga naman, Sen, Vox Populi, Vox Day, di ba? Voice of the people, ano yan? Voice of God. Voice of God, parang gano'n Bakit? doon yata sinimulan Yung yun. voice of the people, pinagsama-sama sa isang dokumento na kung tawagin ay saligang batas. Yun na yun. Yun ang voice of the people. Yung saligan ba yun? Hindi dahil siya nagsalita lang isang kalipunan. Opo. Ano? Ganun pala yun. O, yun na yung batas. Hindi po ganun. Anarchy Ang na. pinagsama-samang boses, di ba? Opo. Ng lahat ng mamamayan ng Republika ng Pilipinas ay naisatinig Oho. doon sa ating saligang batas. Ayun. Pasasakop ka doon? Oho. Yun pala ang konteksto noon. Ano, ha? Pero teka lang, kayo po, personally, sapagkat kinasuhan na po si Speaker, di ba? At saka iba pa. Kayo ba bastante na doon, Sen? Ano ibig kong sabihin sa bastante? Sabihin sapat na ba yun? Kasi ang hinahanap nga natin, sabi niya, mastermind ng mga katiwaliang ito .
ngayon, Kaya nga sinama na. sinasabi ko, kung ang pinagbasihan nila, yung sinasabi nyo, binabanggit nyo, wala pa akong nabasa tungkol dyan. Oo. Eh di lahat ng nabanggit, isama lahat sa pag-investigasyon. Di ba? At saka na natin pag-usapan kung sino yung dapat masama at hindi masama. Pero kailangan yung investigasyon Para buo. ay sa kanyang kabuuan para walang masabi yung tao na meron na naman kayong pinagtatakpan. So kung yun ang pagbabatayan pala natin, Nelson, kasi nga kanina yung sinampahan na ng kaso, di ba, ng... So, iwanagin natin, na madali lang yan. Si Gutesa, Opo. marami siyang binanggit. Aha. Yung nagdala ng pera, binanggit niya si Congressman Eric Yap. Opo. Tama po. Tama. Oh. Pagkatapos, dinala sa bahay ni Saldico. Si Saldico, mula sa bahay ni Saldico, ibinigay kay Speaker. Opo. Sabi naman si Saldico, totoo yun, sabi niya. Oho. Pero hindi naman sa akin napunta yan. Binigay ko kanya si Speaker at saka sa Malacanang. Oho. O, sa mga tweet, napagtahi-tahi na. O di lahat ng ito, tuntunin lahat. Ayun. Hindi naman natin sinasabi na Maliwanag ko kasi mga kababayan na dapat talaga lahat ng nabanggit na pangalan na yan, walang sinisino. Kasi ang problema dito, pagka napunta na kay Marcos Jr. ang usapan, tila bagang iliniliso ang usapan. No, yung tipong, eto na lang, mga kontraktor, mga district engineer, mag-focus tayo sa mga to. Pero yung mga nababanggit na pangalan na kung saan, kung atin titignan, sila naman ho talaga ang ika nga may hawak sa kapangyarihan. Sila ang pumipirma ng budget, sila ang gumagawa ng budget. Ngayon, ang gusto ko nitong mga individual na to na dapat talaga silang takbuhan itong investigasyon na to, gusto ko nila manatili lamang dun sa mga district engineer at mga iilang mga congressman at iilang mga contractor itong issue ng mga anomalyang flood control na to. pag mo inimbestiga, Yun na kagad. yun na kagad. Siyempre, Ang sinasabi natin, yung konteksto ng investigasyon, Opo. para sa ganun malaman ng tao. Kasi ang tao naghihintay. Nag-aabang. Ang problema, Sen, noong ito ay marinig ni Senador Panfilo Lacson, meron na kagad siyang conclusion, di ba? Oo nga. Sabi niya, absolutely, walang untrue and false na may kinalaman dito ang Pangulo. Paano niya nalaman yun? Misrepresent lang daw po. May na batay sa pahayag ni Yusek Bernardo. Kasi yun daw kinumento sa Hindi- kanya ni Yusek Bernardo. Ang nag-uutos, ang kumakausap ay sina Adrian Bersamin. At saka itong si Yusek. Yung pag-uusap ba na yun, yun na yung, yun ang kabuuan ba ng mga bagay-bagay na dapat na isangkot para sa ngayon masabi mo yung tao ay hindi dapat ipaghabla o dapat ihabla. Yung ba pakikipag-usap niya sa isa o dalawang tao, yun na ba yung proseso ng hinahanap ng batas? Siya ba yung nasa lugar? Siya ba yung merong authority para sa ganon ay magmula doon sa lugar na yon yung desisyon para usigin ito o usigin yon o hindi dapat usigin. Siya ba? Kasi tingnan mo, yung legislature at saka executive at saka yung judiciary, hindi magkakapareho ng... Merong hangganan ang kanilang jurisdiction. Kaya nga, kung tawagin natin, ay constitutional boundaries. Separation of powers. Opo. Kailangan talagang manatili yun eh. Kahit na halimbawa sa legislature may tinatawag kaming pagdinig, paghusisa, pag-imbestiga sa ilalim ng Blue Ribbon Committee, nananatili na legislative in character. Ayun. Dahil sa ang ginagawa namin ay pantulong lamang para sa ganon makahanap kami ng mga batas na pwede namin gawin. Para sa ganon, yung iniimbestiga ay malagyan ng kaukulang mga batas para hindi na maulit yung mga bagay na ito. Opo. So, legislative in character, bakit ka makikialam sa usapin ng executive? Kung mo ba nakapag-imbestiga kami ng ganito at ganyan? Alam mo, yung regulasyon ng Blue Ribbon, pagka yun ay binasa mong mabuti, nakalagay doon eh. Pagka ikaw ay nag-iimbestiga, sabi nila, doon sa aming tuntunin, at in the course of our investigation, nakahalungkat kami ng mga krimen o irregularities. Kinakailangan i-repair na kagad sa mga opisinang may kinalaman sa pag-uusisa at paghahabla.
Ang sinasabi ron yung ating National Prosecution Service at ang ating mga korte. Oho. Maliwanag, maski sa jurisprudence. Sinabi, Senate versus Neri. Opo. Ang katungkulan, sabi niya, ng legislatura ay gumawa at maglatag ng batas. Kailanman ay hindi ninyo tungkulin ang mag-usisa ng krimen. Oho. At hindi kayo pwedeng mag-prosecute at hindi kayo pwedeng mag-adjudicate. Oho. Ngayon, kung sinabi nga ni Senador Lacson yun, nasa sa kanya yun. Kaya ang tanong ko, dahil ba meron siyang nakausap? Opo. Ang talagang maghahabla ay yung ating national prosecution. Kung halimbawa, DOJ, merong ano yan may pagkakahati yan eh. Opo. Yung mga low-ranking officials of government, DOJ yan. Okay po. Merong salary grade yan eh. Opo, Halimbawa, salary grade 65 and below. Halimbawa, Opo. hindi ko kabisa sa ulado yun eh. Opo. Umari 65, mamaya. DOJ, Okay. 67 pataas. Halimbawa, Opo. ito yung ombudsman. Ayun. Yun naman. O ngayon, ipaghahabla pa lang. Oho. Pinag-uusapan pa lang natin ang mga mekanismo na kanilang iniisip para ihabla kung sino yung dapat ihabla base sa mga testamento na kanilang pinagbasihan. Opo. Pinag-usapan na natin ngayon. O mag-iimbestiga pa lang eh. Ayun. O bakit inunahan mo na ano sabi? Absolutely. Absolutely untrue and false. O baka tayo, baka ka kumailigaw na naman. Hindi natin sinasabing may kasalanan ito o may kasalanan. Pero pakaiwasan natin na magbigay ng sariling opinion na para bagang alam na natin ang pangyayari. Oho. Yan o kasi ang trip ni Lacson. Yan o ang problema dito kay Lacson. Wala pang formal investigation kaugnay dun sa mga talagang lumutang doon sa mga testimonya nitong si Zaldico. Meron na ho kaagad siyang ika nga hinatulan na niya kung anong nangyari dun sa particular na sitwasyon na yun. Na kesyo nagamit lang ang pangalan nitong si Marcos Jr. Wala naman talagang walang kinalaman nitong si BBM sa mga kalokohan na to. Yun ang problema dito kay Ping Lacson. Kaya naman kailangan ho natin bantayan tong issue na to dahil pagka hinayaan ho natin yung mga individual na kagaya ni Ping Lacson, talagang maliligaw ho tayo mga kababayan. Kaya tayo minsan napupunta kung saan-saan eh. Kasi nga naman sa yun daw ang another supplemental affidavit, di ba? Panibagong Pag hindi mo kabisado at hindi pa naman talaga yun ang nangyari kasi uusisain, iimbestigahan, sabi ko nga sa iyo, DOJ o kaya Ombudsman, pagkasapat na ang kanilang mga pag-aanalisa, pag-aaral, pag-iimbestiga, sila lamang ang pwedeng magpasya na maghahabla pa eh. Opo. Hindi pa rin sila ang pwedeng magbigay ng opinion kung sino may kasalanan eh. Sila pala magkakaso. Kasi sabi nga natin, yung quantum of evidence, di ba? Yes po. Tapat lamang hahanapin nilang ebidensya para lang sila makapag-file ng kaukulang asunto. Oho. Ang korte, sa mga darating na panahon, sila lang ang magsasabi, itong may kasalanan, Ayan. ito, at saka ito, at saka ito. Tama. Wala pa tayo nun eh. Wala pa po. Paano ngayon ang sasabihin mo na absolutely False and Ano true. eh? False and Untrue untrue. and false. sa Biblia may nakasulat eh. Oho. Kapag yung bulag, inakay ng kapwa bulag, Oho. saan mapupunta, Nelson? Sa bangin. Sa direct. kanal mo yun. Mapupunta. Ayaw natin yung gano'n. Ang palagi nating tuntunin o panuntunan, i-guide natin ang ating mga kababayan sa pagitan ng mga tuntunin, mga batas na umiiral. Opo. Para sa gano'n, lahat makaiwas dun sa pagkakamali. Pag nailigaw mo sa daan, isipin mo imbes na pupuntahan niya malapit lang. Opo. Akalain mong naligaw yung tao, nagkagasta-gasta, napagod. Yun ang ayaw natin. Oho. Yun ang physical lamang na destinasyon ang pinag-uusapan natin. Paano yung kaalaman? Paano kung yung katwiran na ipihit mong gano'n? Nailisya mong gano'n? Ang daming mamamali doon. Ang daming masasaktan doon. Ang daming maapektuhan doon. Pero ako naman, Sen, ang personal ko lang, at least, Nelson, di ba? Nagsimula ng masampahan sila ng kaso para bumulong na yung sinisigaw nating accountability at saka hustisya. Kaya nga, Sen. kung nasampahan nga sila, pabayaan natin gumulong yun. Ayun, oho. Para natin, ang mag-uungkat dyan, ang maglilitaw ng katwiran at katotohanan dyan,
Yun nga, yung taga-usig. Opo. At later on, yung korte. Aha. Yung sinasabi nating panliligaw halimbawa, panlilin lang. Tingnan mo na lang yung notaryo na yan. Ayan, Pinag-usapan sa matagal na panahon, ipilit na inililihis para sa ganoon malimutan mo na ang pinag-uusapan ay yung kinurakot na pera kung saan napunta. Opo. Napunta tayo, ang atensyon natin sa notaryo. Ipakita, ganito yan nagkaroon ng pagkakataon ng, nagkaroon ng pagkakataon na mausisa natin yan. Tinanong ko kasi budget ng judiciary Opo, napanood ko yan, Sen. So tinanong ko na, di ba ako pangkaraniwan naman pag nagpapanotaryo ko, lalo na yung mga notaryong dikit-dikit dyan sa mga lugar ng mga city hall na yan. Opo. Meron ba isa sa inyo ka ako na nagkusa na tinanong doon sa nagnotaryo sa kanya, Sir, pasensya ka na, ha? Opo. Ikaw ba talagang pumirma nito? Pwede bang pumirma ka uli para makita ko lang na ikaw ang pumirma nito? Opo. Wala nga ganun eh. Ngayon, pinasuri ko ngayon. Pinagbigyan ako mismo doon sa plenary na sinabi ko kasi, paano ka ako yung judge naman kasi, Mr. President? Opo, tama. Kumukuha lang naman ako ng mga ilang pyesa, ilang piraso Ilang ilang ng mga samples. dokumentong ninotaryo ng abogada na yan. Opo. Sa akin ako naniniwala talaga na hindi niya pirma sapagat kalakaran na yan, hindi naman sila pumipirma eh. So hindi issue sa akin yan. Tama po yun. Ngayon, kapag ako'y hinayaan yung makahingi man lang ng mga dokumento na maihahambing ko Opo. doon sa pagkakapirma, doon sa dokumento ni Gutesa, pwede sabi ko, ayos na to, parang vindication na to. Yan. Tama kayo. Alam mo, sabi ng judge, nagsumbong ako sa Korte Suprema, opo. Hindi, dito mismo sa hearing, plenary. Opo, opo. Kinuwento ko. Opo. Pinayagan ako ng Office of the Clerk of Court ng Korte Suprema na makahingi ako ng mga samples. Ang hiningi ko pa nga tatlo dahil hindi naman ako gusto ko madalian lang eh. Opo, 3 piraso lang. Pumayag naman yung korte ngayon dahil wala siya magagawa. Akalain mo namang ang desisyon niya, siya raw ang mamimili ng mga sample na ibibigay sa akin. Totoo nga. Sabi ko, bigyan mo ako ng sample. 3 sample, January to August. Okay. E di 8 buwan yun. Opo. 8 buwan. 8 times 3, 24 pieces. Pinili niya talaga. Ganun po. Yung pinili niya, yung talagang magkakamukha nung pirma talaga. Nung pirma talaga niya. Iniiwasan niya yung mga hindi pirma na pero nanggaling din sa kanyang notaryo. Ayun. Oo. Sabi ko sa plenary nung isang araw, kung papayagan niyo ako na makakuha kami na mismo ang maghanap. Yan, opo. Kung pumayag ngayon. Pumayag yung Court Ando ng Administrator. 2 justices. Opo. Sige po, Your Honor, sabi niya. Ngayon po ay openly pinapayagan namin kayo na ang inyong mga staff ay pumunta. Kung gusto niyo, ngayon na rin. Hindi, bukas na po. Bukas na, para oo nga. tayo. Yung bukas is today. Ngayong araw Hindi, na to. kahapon. Nakakuha na kami. Okay. Isang araw pa yun eh. Okay. So, Wednesday pa ngayon. Nakakuha kami ngayon ng napakaraming iba't ibang dokumentong ninotaryo ng abogada na yun, iba-ibang pirma. Nako, yan na. Ipakita natin. Para makita ng mamamayan. Oo. Ayan, Pakita ho natin ayan. yan. Yung dalawa na yun, pareho ba yung pirma? Pilit na kinokopya, Sen, pero para magkaiba. Hindi, gusto ko lang tingnan nyo isa-isa. Pareho yan. Hindi pareho yung Hindi, pirma. oo. Tingnan nyo yung sa Opo. taas. Yung sa taas mo na. Yan, Pareho ba? Parang pinaikli lang yung isa. Magkaiba po. Magkaiba. Hindi, Nelson. Ang tingnan mo lang kung pareho o hindi. Yung pirma. Hindi kasi pareho, kung hindi pipirma ko sen minsan, pinapaikli ko lang. Hindi, ang tinitingnan ko dyan, yung hindi pareho yan. Magkaiba nga sila. Magkaiba talaga yan. Ngayon, Magkaiba. Yung stroke, ipakita nyo pa yung iba. Walang isang pareho dyan eh. yung stroke ho nung sa huli, yung isa talaga pabilog. Naging naging forensic na naman si PH update. Oo. Yung kamukha ng isa. Na maikli lang. Oo. O yan. Ang tingnan ninyo yung pirma. Yes, Nelson. Yung pirma, maikli lang to. Dalawang letra lang. Oo. Ikumpara nyo sa unang dalawa, iba na naman yan. Yan ang ibig ko sabihin. Yan, Pati nga ng isa pa. iba na naman. Iba nga iba. Hindi pare-pareho. Oo.
Oh, yan. Yan ang yan ang ibang-iba, malayo. Ito yung malayo. Huwag natin pag-usapan yung ibang-iba, Nelson. Gusto kong makita, i-guide natin ang ating mga kababayan. Magkakaiba Ipinakikita ko lahat yan, iba-iba yan. Oo. Ito iba talaga ito. Oh. Ano pa? Oh, ayan. Iba na Pareho ba naman. yan? Iba na naman yung dalawa na yan. Opo. Madaling sige pa, kopyahin kasi marami ito. yan. Oo. Ay, iba Oh. rin, no? Ano ang ibig ko sabihin dyan? Oo. Meron pa ba? Meron pa? Ibig bang sabihin, nung babaeng nagnotaryo dyan, lahat yan pineke? Kung, Galing yan sa kanyang notarial Opo. books. Ayan ha. Kung lahat ng yan peke, marami pa kaming makukuha eh. Ang daming namemeke ngayon. Ito galing sa kanyang sariling notarial book. Naka-record. Ay, Opo, nakarecord yan. yun. September 25. Ba't bago-bago? Yung September pirma ni 25. Gutesa, isa 2025. lamang sa mga iba-ibang ganyan. Ayun. Opo. Ito, February 2025 mo. Pero Sen, babang tinitingnan nyo yan, may public statement siya, ano bang petsa ngayon? 21. Kahapon. Oh. Siguro nakita nyo yung ipinakita nyo sa... Kahapon nga yatang nagpunta yung mga tao namin. Opo. Yung staff ninyo. So hindi pa niya alam. Alam niya. Ito yung kukwento ko sa inyo. Opo. Hindi pa pagkaalis mismo ng mga tao ko, gumawa siya ng public statement. Ayun. So meron siyang contact doon sa RTC. Ayun. Oo. Ay, check yun. Alam niya ngayon na alam ko na yung gagawin ko. Sa dami nitong pirmang ito na hindi pare-pareho, ibig mo sabihin lahat, peke lahat yan? Kagaya nung ginawa niya kay Gutesa? Yan ang lilitaw dyan, Sen, kung tatanggapin natin yung kanya paliwanag. Kung tatanggapin ko na yung kay Gutesa ay peke, lahat ng yan na nandun sa kanyang notarial book, Lahat na yan hindi, peke. na hindi pare-pareho ang pirma, Opo. o paano nangyari yan? Sa mga tweet, yung clerk of court ng Maynila o yung executive judge, di wala man lamang siyang ginagawa na kahit papano at random, i-monitor niya. Sa dami ng mga nagnunotaryo ngayon, Ba't iba-iba ka diyan naman lumilitaw, nagpirma? hindi lang 3, maring 5 tao ang kinakasangkapan niya para magnotaryo para sa kanya. Oo nga. Kaya yun ang gusto kong establish. Kaya sabi ko sa judge, hindi po ako interesado Diyan sa pirma niya, kung yan nga ipirma niya o hindi. Mas interesado ako na magbigay ka sa akin ng sample para ma-determine ko na yung kay Gutesa isa lamang. Sa mga maraming mga peking pumipirma para sa kanya. Ayun nga. Bawal yan sa notaryo. Sa notarial service, bawal na na mag-delegate ka ng isa mong tao, sino man yon, Oo. para pumirma para sa'yo. Dahil pinagkakakitaan nyo yan. Tama po. May bayad dyan eh. Yan ang sinasabi ko na panliligaw. Ito Sen, ang kanyang statement. Dinideny niya na kanya yung 24/7 na sabi niya, no legitimate lawyer or notary public operates a 24/7 notarial office. Yan daw ay red flag. Wala na akong pakialam sa kanya. I-deny niya kung gusto niyang i-deny. Pero doon nakuha yung isa sa pumirma. Ayun. Paano nga itong naipakita ko sa inyo na iba-iba ang pirma? Sagutin niya ngayon, bakit kasama sa notarial book mo Ayun nga. na yung sinubmit sa RTC, hindi mo naman pirma yun. Kasi yung pirma niya, pinangatawanan niya, ito yung pirma niya. Ayun nga, Lahat ng pirmang nakita nyo, hindi kapareho ng pirma niya. Ano lahat ito? Ano problema? Kasi bawat branch ata yan, Sen, iba-iba yung pumipirma. Kasi No, may ang isa mga pa, branches yan eh. napansin ng mga tauhan ko pinapunta ron. Opo. Yung pag-submit niya ng mga dokumento, loose lang eh. Mali yun, kasi nire-require dapat nakabind. Okay. Para hindi mo mapalitan Tanggal yung na mga... Kasi may nagpapalit yan, may sindikato rin, may isisingit ka rin. Alam mo nangyari? Loose leaf na nilagay lang sa isang parang brown ano. Nako. Yun ay isa sa mga makikita mong kaparaanan para makapagsingit ka ng mga dokumento, lalo na yung antedated. Na-antedated, Malaki yes ang po. kita dyan. Naku po. Malaki ang kita dyan. Matapang pa siya, siya pang nagbabanta. Espera vows legal action to protect her name and integrity of notarial practice. Maghintay ka. Maghintay ka. Ayun. Pinakamabuti, yung maglalakbay, Nelson, magpaalaala muna tayo. Yan. Mahalagang paalaala po ito. Kayo ba? Ayun na nga mga kababayan, dito na unan tatapusin ang ating video na yan kay Senator Rodante Marcoleta. Grabe, napakahusay ho talaga nitong si Sendante. Noon pa man ho kasi tinatrabaho na yun itong si Senator Rodante Marcoleta. Kaya nanghingi ho siya ng kopya ng mga ninotaryohan ng ali na yan.
ayaw naman ho siyang pagbigyan, nataon, kailangan ng budget ng judiciary. Wala ho silang choice kundi pagbigyan itong si Senator Dante Marcoleta. At dahil yun naman ho talagang tama. Kasi kasagsagan ho nung pagsasalita nitong si Orly Gutesa. So, kailangan ho nilang pagtakpan kung ano man yung mga nasabi nitong si Gutesa. Kaya lahat ng pwedeng gawing palusot o pag-deny doon sa mga pagnotaryo, pagsira sa credibility nitong si Gutesa, ginawa ho nila lahat yan. Pero ang maganda ho dito mga kababayan, napatunayan na napakarami hong nagpanotaryo doon sa notary office nung alin na yon na na iba-iba na hindi kahalintulad nung pirma noong pinanotaryo nitong si Master Sergeant Orly Gutesa na ibang-iba naman doon sa tinayuan niyang pirma na nagpapatunay na peke yung pirma nitong si Master Sergeant. Pineke yung pirma nitong kay Master Sergeant Orly Gutesa. Para dito kay Master Sergeant Orly Gutesa, hindi ka iiwan ng mga taong linapitan mo. Kung sakaling pinarikant ka man o kung ano man yung mga sinabi mo na masama sa kanila, tingnan mo naman yan. Yung isinampang kaso sa'yo, ngayon pa lang, na-resolve na. Diyan pa lang sa mga ebidensya na nakuha nitong si Senator Dante Marcoleta. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin Pilipinas.